Isa na namang historic win ang nagawa ni Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Wimbledon Championships. Siya po ang unang Pilipinang umabot sa third round ng anumang Grand Slam event sa Open era matapos talunin ang Australian na si Maya Joint. Nakuha ni Joint ang first set sa score na 3-6, pero bumawi si Ayala sa second set sa score na 6-2 at tuluyang dinomina ang third set sa score na 6-0 o 0. Tila pambawi rin ito sa pagkatalo ni Ayala kay Joint sa isang dikit na laban sa Eastbourne Open Final noong 2025. Sunod na makakatapat ni Ayala si five-time Grand Slam champion Iga Swiatek ng Poland na tinalo na ni Ayala sa Miami Open pero tumalo rin sa kanya sa Madrid Open noong 2025. Target ng Amerika na palakasin pa ang alyansa nito sa Pilipinas, kabilang sa defense at maritime security at pag-alalay sa ating ekonomiya. Binigyan din yan ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines. Nakatutok si JP Soriano. Handa ang Amerika na i-level up pa ang tulong nito sa Pilipinas sa ilalim ni US President Donald Trump. Ipinarating yan ni bagong US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton kagabi sa advance na pagdiriwang ng embahada sa ika-250 taong Independence Day ng Amerika. It is an honor of a lifetime to be appointed by President Trump to serve my country in Manila. I'm so excited to be here and elevate the United States alliance with the Philippines to new heights. Bukod sa tulong defense at maritime security, handa rin aniya ang Amerika na umalalay sa ekonomiya ng Pilipinas at magbigay ng ibang tulong na mararamdaman daw ng maraming Pilipino. Kamakailan lang ay nilagdaan ng Pilipinas at ng US ang pag-develop sa New Clark City ng isang Artificial Intelligence o AI hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Ika-80 taong anibersaryo rin ito ng bilateral relations ng dalawang bansa mula ng opisyal na ibalik ng Amerika sa mga Pilipino ang pamumuno sa bansa noong 1946. Sa kabila niyan ay nananatili ang obligasyon ng Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa kung may armadong pag-atake dahil sa Mutual Defense Treaty. Saklaw niyan ang pag-atake rin sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid sa Indo-Pacific region, kabilang na ang West Philippine Sea o maging sa South China Sea. Under the MDT and through the Enhanced Defense Cooperation Agreement, our forces have built the kind of interoperability that cannot be improvised when it is needed most. That work continues and it matters more, not less, with each passing year. Dinaluhan ang pagtitipon ng iba't ibang ambassadors gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya at Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nakapulong na rin ni Lipton bago ang pagtitipon. JP Soriano, nakatutok 24 oras. In-archive na muna ng Sandigan Bayan 7th Division ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scam. Nakalipas na kasi ang mahigit 6 na buwan pero hindi pa rin natutuntun si Go kung anong ibig sabihin ng pag-archive sa pagtutok ni Rafi Tima. Noong Nobyembre, sinampahan ng ombudsman ng kasong graft si dating Congressman Zaldico. Kaugnay ito ng maanumalya umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakalaga ng 289 million pesos. Ang sabi ng ombudsman, isa si Ko sa mga may-ari ng kontraktor ng proyekto na SunWest Incorporated. Si Ko rin ang umupo noong chairman ng House Appropriations Committee na pumanday sa national budget na sinasabing maraming irregularidad. Pero dahil makalipas ang mahigit 6 na buwan ay hindi pa rin mahuli-huli si Ko. Nagpa siyang Sandigan Bayan 7th Division na i-archive ang kasong graft laban sa dating kongresista. Ipinunto ng korte na 6 na buwan na ang lumipas mula nang ilabas nila ang arrest warrant pero wala pa rin sa kanilang kustudiya si Ko. Isinumito na rin daw ng NBI ang return on the warrant dahil sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila makita si Ko sa address na nakasaad sa kanyang warrant of arrest. Paliwanag ng National President ng Integrated Bar of the Philippines, normal ang mga ganitong resolusyon mula sa korte at walang kaugnayan sa merito ng kaso. It is a mere administrative order, in fact. Admin lang to na kung saan para yung mga korte natin is, yun na nga, hindi sila nakaklag, no?
So kung halimbawa hindi naman talaga mahuli-huli yung akusado, bakit ba nilalagay pa sa schedule ng korte 'yon? 'Di ba? Yung calendar niya. Oras na mahuli o mag-surrender ang hinahanap na akusado, madali raw itong muling ikalendaryo ng korte para simulan ang pagdinig. Pero dahil wala pa ito sa kanilang kustudiya, hindi nila masimulan ang trial. In this case, since he is deemed to be a fugitive from justice, so walang prescription to. Oo. Kasi kalaban ka nga ng batas hinahabol ka So kahit magtago pa siya ng ilang dekada pag nahuli siya, talagang he will be brought to answer before the Court of Justice. Maliit man o malaking kaso, ganito raw ang nakasaad sa guidelines ng court administrator sa mga kasong kriminal na oras na lumagpas na ng 6 na buwan mula nang mailabas ang arrest warrant at hindi pa rin naaresto ang akusado, i-archive muna ito ng korte. Actually, marami po mga cases, sir, na na-archive Marami po. Noong Nobyembre, pinuntahan ng mga pulis ang mga bahay at kondo ni Ko para isilbisan ng warrant of arrest pero wala siya roon. Noong panahong yun din naglabas siya ng serye ng video kaugnay ng flood control scandal. Mula noon, hindi na siya nakita ng publiko. Noong namang Abril, nalaman ng gobyerno na nasa Czech Republic si Ko matapos daw siyang pigilang tumawid ng German border dahil sa kakulangan ng papeles. Ang huling impormasyon noon, nasa France daw ito at sinisikap umanong makakuha ng asylum doon. Sa isang mensahe sa GMA News, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na titingnan muna nila ang resolusyon ng Sandigan Bayan. Hiningan din namin ng reaksyon tungkol dito ang PNP, NBI at Office of the Ombudsman pero wala pa silang tugon sa amin. Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Sinabi naman ng abogado ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico na napirmahan na ng mga ito ang kanilang mga affidavit na gagamitin sa investigasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Nagpunta si Attorney Levy Baligod at ang ilan sa mga bodyguard ni Ko sa Office of the Ombudsman para rito. Kahapon, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na naantala ang pagbuo ng kaso laban kina Romualdez at Ko dahil hindi pa napipirmahan ng 8 dating bodyguard ang tig-isa nilang affidavit. Sa 18 dating bodyguard na lumutang, ang affidavit ng 8 lamang ang gagamitin dahil sila ang may personal na nalalaman tungkol sa sinasabing pagde-deliver ng male-maletang kickback sa mga flood control project. Hindi nagpapahuli sa World Kart Racing ang isang Pinoy na 14 na taong gulang pa lamang. Sa edad na yan, number 2 siya agad sa isang prestihiyosong kart racing series sa Europe. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. One race at a time. Carving his way sa mundo ng kart racing, ang 14-year-old na si Axel Nocom. Naabot niya ang rank 2 in the world overall standing sa Champions of the Future Academy program, isang premier global driver development program sa Europe. In Champions of the Future Academy, it's quite difficult to get in, but it's very budget-friendly, so it's all about the driving, really. In the racing, you have the fair equipment, fair everything. It's a very good chance of opportunity to get into the Formula Series. Ang kanyang breakthrough performance nangyari sa Valencia, Spain, kung saan nakipag head-to-head si Axel sa 56 elite international drivers sa OKN Junior category. In Valencia, it was one of my best COTFA weekends ever. I had a really good podium in the final 2. We finished top 3 in both finals. 5 years old si Axel nang magsimula siya sa kart racing. I loved it so much because of the competition you get. If you get a podium, you get inspired and work harder for the next round. After dominating the domestic karting scene, unti-unti na siyang sumabak sa international stage. Last year, nirepresenta niya ang Pilipinas sa Asia-Pacific Motorsports Games in Sri Lanka, winning gold. Dumaan din siya sa rigorous draft sa City Circuit Tokyo Bay kung saan siya ang natatanging Pinoy na lumaban sa All Japan Kart Championship EV Division, finishing 3rd overall.
So, Axel, this is what you used in the Japan EV karting scene. So basically, this kart goes really fast, especially on the main straight. It goes around 140 kph, similar to a car driving on the highway. But the most important thing is the acceleration. It's absolutely wild. Once you step on the throttle right here, it just goes boom. Wow. Okay, so it's 44 horsepower. Ngayon, nagtuturo na rin si Axel ng beginner karting. Kaya tara, let's learn the basics. Mga kapuso, ready na tayo sumabak dito sa track. You'll see like a blue and white curb, like this shape, rainbow shape. You have to clip all of those. Okay, so this is the steering wheel. You have to hold the steering wheel like this, 3 and 9. You have to hold it in the middle to have the most control out of the kart. So this is the brake. It's on the left-hand side with your left foot. You just brake mid-corner, and then this is the throttle. If you want to go fast on the straight, you have to be on full throttle. Let's go. Let's do this. Napaka-exhilarating. Siyempre, ramdam mo yung bilis nung kart on the track. Si Axel, he's a professional in this. Kasi iba na yung handling niya dun sa kart, the way napaka-effortless, the way he turns and the way he brakes. Today, we got to meet our rising star in race karting, Axel Nocom, and we also got to experience driving a race kart right here on the track. So, this has been Martin Aver, Axel Nocom, keeping you in the game. Nag-aayon ng kontra sa laysay si ML Party List Representative Laila de Lima at iba pang mambabatas laban po sa reklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Kaugnayan sa isinampang reklamo ni Carpio laban kay de Lima at mga kapwa House Justice Committee members na sina Representative Jervil Luistro, Percy Sendanya at Shell Jokno, pati po mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council. Dahil yan sa illegal anilang paglalabas ng kanyang bank at financial transactions sa impeachment hearing nitong Abril. Kasamang naghain ni de Lima sa Quezon City Prosecutor's Office sina Jokno at Sendanya. Ayon kay Jokno, naniniwala silang walang basehan ng reklamo laban sa kanila. Sabi ni de Lima, hindi makaka-apekto sa impeachment trial ang naturang reklamo. Hinihintay pa kung magsusumite ng reply si Carpio. Kami ay naniniwala na wala naman talagang basehan ang kaso. Pero siyempre, ibibigay namin sa prosecutor, sa Quezon City Prosecutor's Office yung pagpapasya niyan. Basta kami, ginawa lang naman namin ang trabaho namin. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Muling na-discover sa kagubatan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo ang isang napaka-rare na halamang unang nakita higit isang siglo na ang nakakaraan. Habang nagsasagawa ng wildlife monitoring ang Protected Area Management Office ng DNR Davao Region sa kagubatan ng Mount Apo Natural Park sa Mindanao, isang bulaklak ang nakaagaw sa kanilang pansin. Napakalit nito at kulay puti. Meron lang itong 10 sentimetro ang haba at saka yung kanyang mga dahon ay nasa 1 centimeter or katumbas lang ng ating mga kuko. Ang laki. Pangalan niya ay hango yan sa 2 salita na office. Ang ibig sabihin ay ahas, and then yung rhiza naman root or ugat. Ang ugat nito ay parang ahas ang itsura. Matapos ang masusing pag-aaral, kanilang nakumpirma na isa itong Ophiorrhiza biflora. Ang naturang bulaklak, napaka-rare. Mahigit 100 taon na kasi ito mula ng huling na dokumento sa kagubatan ng Mount Apo. Ang Ophiorrhiza biflora, unang nakolekta ng American botanist na si Edwin Bingham Copeland sa Mount Apo noon pang 1904. Wala talaga kaming matrace na any record of this in present time. So that is why when we do further research in the database of the Coast Digital Flora of the Philippines, ito kasing halaman wala pang picture din na available online. Kaya yung naging basehan lang talaga namin ay yung nakapreserba na specimen. Kabilang ang halamang ito sa Rubiaceae family na kinabibilangan din ng kape at santan. Endemic ito sa Pilipinas. Maliban sa Mount Apo, namumukadkad din ito sa Benguet at Negros.
Ang specimen naman natagpuan sa Mount Apo kamakailan, ang kauna-unang matagumpay na photographic documentation ng Ophioryza biflora. It's a milestone dahil matagal na nating pinangahawakan na we are one of the mega diverse countries in the world. And marami sa mga halaman natin ay dito lang sa Pilipinas makikita. Ang rediscovery ng Ophioryza biflora, patunay ng Mount Apo Natural Park, isa sa pinakamahalagang biodiversity hotspots ng bansa. Currently, nag-a-apply po tayo na maging UNESCO Global Geopark. And we will be evaluated this coming August. Yung mga halaman, napaka-importante para ma-connect natin ang halaga ni Mount Apo bilang isang geopark na inaasam natin na makamit. Sa isla naman ng Samar, isa rin bulaklak ang na-rediscover ng mga eksperto makalipas ng 15 years. Anong napakalaking bulaklak kaya ang nagpalaki sa kanilang mga mata? Kuya Kim, ano na? Matapos ang 15 taon na rediscover ng mga environmentalists sa Samar Island Natural Park ang isang endangered na Samar rafflesia o Rafflesia maniliana. Ang rare parasitic plant na ito nalitratuhan habang nagsasagawa ng exploratory survey sa kagubatan ng Barangay Girang sa Basi, Samar. Huli itong nadokumento sa probinsya noon pang March 2011. Ang rediscovery ng Samar rafflesia sa Barangay Girang patunay sa napakayamang biodiversity sa Samar Island Natural Park. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Dineklara ng World Health Organization ang pagtatapos ng hantavirus outbreak. Yan po ay matapos magnegatibo sa virus ang pinakahuling identified contact ng isang na-expose sa hantavirus. Nakumpleto na rin niya ang kanyang quarantine. Matatandaang pumutok ang hantavirus sa cruise ship na MV Ondios nitong Abril matapos dumaan sa Argentina. Ikinasawi yan ng 3 individual. 13 naman ang naitalang nagkasakit. Arestado ang isang kasambahay sa Quezon City dahil sa pagnanakaw umano sa mga alahas ng employer na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Inaalam na kung may kasabwatang suspect. Nakatutok si James Agustin. Dinala sa Eastwood Police Station ng 28 anyos sa babaeng kasambahay matapos ireklamo ng pagnanakaw sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ang inarestong sospek, ninakaw umano ang iba't ibang alahas ng kanyang amo na nagkakahalaga ng mahigit 3.9 million pesos. Ayon sa pulisya, nitong Miyerkules yan nadiskubre ng biktima. Habang chinecheck nung may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon ang kanyang kasambahay. Ito na ngayon yung suspect natin. Tinanong na may mga nawawala siyang mga alahas. Inadmit naman na kaagad niya na siya nga ang kumuha ng mga alahas. Hindi pa nababawi ang anumang alahas na nawawala. Sa imbestigasyon, posibleng dinala ito ng sospek sa Cubao na mag-day off siya noong June 20. Pinuntahan na raw ng pulisya ang bahay pero wala silang inabutan. Tinitingnan natin yung anggulo kung mayroon siyang kasabwat. Yung cellphone niya, kailangan pa nating alamin at with the consent pa rin ng suspect na ma-verify natin sa kanyang cellphone mismo kung meron nga siyang mga kasabwat dito. Sinampahan ng suspect na reklamong qualified theft. Itinanggi niya ang krimen. Hindi ko po yung ginawa, ma'am. Bakit po kaya kayo napagbintangan? Hindi ko po alam kay ma'am. Kasi ako lang naman po yung naglilinis doon sa taas. Bago ang insidente, nagkaroon ng dialogo ang pulisya sa mga kasambahay at security guard ng isang subdivision para palalahanan sila kaugnay sa iba't ibang modus ng mga kawatan. Very vulnerable sila sa love scam. No, sa yung nag-i-establish yung mga kriminal na magandang kaugnayan dito sa mga kasambahay dahil sila ang vulnerable, sila ang ating kinakausap para maiwasan itong mga ganitong insidente. James Agustin, Nakatutok, 24 oras. Tinawag ni dating Congressman Mike Defensor na panggigipit ang mga kaso laban sa kanila ni Senador Dante Marcoleta. Kaugnay ng 75 million pesos na donasyon niya at ng 2 iba pa. Nakatutok si Mariz Umali.
Hindi na mabahala si dating Congressman at DNR Secretary Mike Defensor sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na inihain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Persecution. Persecution to. Gusto nilang paggigipit, gusto nilang tumahimik. Lahat ng mga tumitira doon sa nangyayari ngayon na sinasabi wala pa rin nakikitang hustisya. Na yung ninakaw na pondo ng bansa, ayaw niyong imbestigahan. Martial law. Martial law. Walang deklarasyon ng martial law, pero lahat ng mga kalaban, lahat ng mga nagsasalita, ginigipit. Kabilang sa defensor sa mga kinasuhan, kaugnay ng pagtanggap umano ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 ng 75 million pesos na campaign donation. 30 million pesos ang galing umano kay defensor. Katwiran ni defensor, walang batayan ang kaso laban sa kanya dahil ang kanyang donasyon ay pribadong pera, may deed of donation at may binayarang donor's tax. Hindi anya ito nagmula sa pondo ng gobyerno o nakaw na yaman. Giit pa ni defensor, nais daw siyang patahimikin dahil sa kanyang pagsasalita at panawagan para sa investigasyon sa mga paratang ng korupsyon. May kumausap pa raw sa kanya para tumahimik, pero hindi niya sinabi kung sino ito. 2-3 beses yan na may mga kaibigan, alam mo naman marami akong kaibigan din sa nakaupo sa administrasyon na tumahimik ka lang, wala na itong mga kaso. Tanong pa ni defensor bakit hindi raw kinakasuhan ang mga nag-donate din kay Pangulong Bongbong Marcos na ang iba ay nagkaroon daw ng pwesto sa gobyerno. Kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi sa kanya, 247 ang nag-donate dyan. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala. Sabi ni defensor, haharapin niya ang kaso. I will face this. And I am not afraid. I am not afraid because I know what I'm doing is right. Politically and morally correct. Sinusubukan naming kuna ng pahayag ang Malacanang at ang ombudsman kaugnay ng pahayag ni defensor. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Arestado sa Laguna ang isang Canadian na wanted sa Cambodia at Thailand dahil sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. Nasagip naman ang 3 menor de edad sa kanyang bahay. At nakatutok si John Consulta. Pagdating sa lugar na ito sa Santa Rosa, Laguna, agad pinasok ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang bahay na itinuro ng kanilang asset. Cooperate, okay? Cooperate. Mr. Orville? Yeah. We're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, okay? Sit down, sit down, sit down, okay? Yeah. Sit down, okay? Just cooperate. Arestado ang 73 anyos na Canadian at sinagip naman ang 3 lalaking minor de edad na inabutan sa bahay. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, wanted ang suspect dahil sa mga reklamo ng pang-aabuso laban sa kanya sa 2 bansa sa Southeast Asia. May mga dati rin siyang kaso sa Thailand and Cambodia kung saan sinasabi sa Cambodia ay convicted siya for child sexual offense. So, nung pinasok nga natin yung bahay niya sa area ng Santa Rosa, Laguna, na tumambad sa atin yung mga minor de edad sa kanyang kwarto kung saan yung isang bata doon ay nakahiga pa sa kama katabi niya. Merong Interpol green notice ang suspect pero 2018 lang nakansila ang kanyang passport kung kailan nasa Pilipinas na siya. 2 beses na rin siyang inireklamo dito sa Pilipinas dahil sa pang-aabuso ng lalaking minor de edad. Na-involve sa pakikipagtalik sa mga minor na mga lalaki. Kino-consider natin siya na threat sa ating public safety and public interest, especially to children. Nakakulong na sa Immigration Detention Facility ang dayuhan na wala pa ring pahayag. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Matapos magbihis madre sa top-rating Kapuso series na The Master Cutter, ilan pang disguise ang aabangan sa character ni Dingdong Dantes na si Atoy. Busy rin si Dong sa mga advocacy ng kanyang grupong Aktor PH. Makichika kay Nelson Canlas. Marami ang napaanak ng sinulid sa running post ni Dingdong Dantes noong weekend. Medyo naparami yung lakad yata sa Canada. Parang sabi ko nga kung kailan ako walang masyadong ensayo at kain ako ng kain, parang biglang mas bumaba pa yung timbang. Maybe because of sa kakagalaw-galaw siguro, sa kakagalaw-galaw. Tsaka sa kaka-taping parate, tsaka. Pero siyempre, again, ano yan may kinalaman talaga sa pagiging mindful lang talaga sa overall well-being.
Samantala, iba-iba na ang naging disguise ng karakter niyang si Atoy sa top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Pero pagtiyak ni Dingdong, mas magiging exciting ang mga tagpo sa buhay ng ating bida. Pakatapos lang niya maging madre. So marami-rami pa ang mga kanyang kailangang pasuking identity para makamit ang mga mission niya. Wala pa tayo sa exciting part. Pero hindi lang sa mga serye abala si Dingdong dahil ang grupo niyang Actor PH nagtaguyod ng isang proyektong nagsusulong ng magandang kalusugan para sa mga miyembro ng industriya. For the past 6 years, we have been focusing on the welfare of our actors. Hindi lang physical welfare, kung hindi mental well-being din. Pati siyempre yung kanilang safety dun sa kanilang working space or sa aming working space. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.